Ay, siya no, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect. Alam nyo, recently, dito sa ko sa Facebook page ko, nung weekend, meron akong pinost. Sabi ko sa inyo, no, yung mag-post kayo ng mga nakikita nyo sa bahay nyo na parang sa tingin nyo mali. Tapos nagbigay pa nga ako ng example no? Sabi ko, example, yung padlock sa labas ng gate. Oo nga naman, no? Kasi ba't ka maglalagay ng padlock sa labas ng gate? Paano kapag mayroong nag-trip sa inyo tapos lagyan ng kandado yun? O kaya kahit na anong pwedeng ipang-lock, diba? So hindi ka makakalabas. So yung example yun, no? Ano yung mga nakikita nyo sa bahay nyo na parang mali. O kaya mali talaga. Tapos i-discuss natin. So ito na, no? Na-compile ko na yung mga pinost nyo. Pag-usapan natin. Matututo tayo dito. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Bago ang lahat, kung hindi ka pa subscribe dito sa channel o hindi ka pa nagla-like doon sa Facebook or nagpa-follow, gawin mo na. Kasi marami ka naman matututunan dito sa channel ito tungkol sa architecture, construction, and project management. Siyempre, meron din akong entry doon sa sa social, social experiment. So, pinakita ko una yung aking aircon. Yan. Yung aircon ko, yung window type aircon ko, malaki masyado yung butas. Ang ginawa namin, hinabon na lang namin, pinasaka namin ng plywood, tapos nakalaylay yung wire. Hindi natin na-anticipate yung sukat ng aircon. So, magandang ginawa ko, dapat sinukat ko na yung aircon na bibilin ko. Tapos, sinakto ko na yung butas. O nga pala, no? So, kapag gagawa tayo ng butas para sa window type aircon, tandaan natin, hindi dapat siya swak na swak. Dapat meron siyang at least dito sa taas saka sa baba paikot, ako sa experience ko, meron at least half inch paikot. Bakit? Kasi ang hirap yan pagka huhugutin mo, pag dilinisan, kung eksaktong yung aircon, At saka isa pa, sa side view, bulay natin. Ang aircon kasi na window type, kung ito yung wall mo, ito yung butas, ang sinabi natin kanina, meron yung half inch, may half inch din dito. Bakit gano'n? Kasi dapat ang window type aircon ay ganyan. Medyo nakaslope siya palabas. Yan. So, kung meron ka ditong half inch, may half inch ka doon, meron siyang plane. At yung sa plane na yun, makakapag-slope siya. Bakit kailangan yan? Kasi meron siyang tubig na nilalabas. Yung water na galing sa aircon, kailangan tumulo yan palabas. Siyempre, ito yung indoor, ito yung outdoor. So, dapat tumulo siya palabas. So, kailangan naka-slope siya, sloping down outwards. Yan. So, yan yung reason. Tapos, pag lilinisan siya, madali siyang hugutin kasi hindi siya eksaktong-eksakto. Kaya, dapat, bago pa lamang gawin yung butas, alam mo na yung aircon mo. Bibili ka na ng aircon. O kaya naman, nasukat mo na yung aircon na gusto mo kapag ka window type. Tapos yung wire, may nagsuggest na tinatalian niya. Okay naman yun. Pero mas maganda, pwedeng putulin yun. Tapos yung outlet, kung nandito yung aircon, kasi yung sa akin nangyari, yung outlet ko dito sa baba. So, pwede sana, malapit na siya doon. Tapos, ikakat mo ng konti. O kaya naman, meron namang mga clip yan yung wire ng aircon. Yung iba dito galing, yung iba dito galing. So, pwede mo gano'n, para malapit lang. So, hindi nakakalat yung kable. Mas malinis siya tignan.
Yung isa naman, ang pinost niya ay yung inside gutter sa kanilang kitchen. So ito yung ito inside gutter daw yan. Nasa loob ng kisame. Tapos itong tubo na to, ito yung downspout. Kita nyo ba? So yan yung niya, nakita niyang mali. Nakailang daw yan eh. Nakailang repair na. Pero tumutulo pa rin tumutulo. Ayan ang problema sa inside gutter. Minsan naman kasi, hindi mo naman maiiwasan na mag-inside gutter. Kasi, maaaring maliit yung lote, kaya nakasagad na yung property dun sa, sa pinakadulo ng property, nakasagad na yung bahay mo. So, siyempre, bububungan mo yung dulo na yun. Ito yung firewall, ito yung bubong. Yan. Kasi nga, sagad na yung property. Yung property line. So, ang problema, pag umulan, dito pupunta yung tubig. Tapos, ang isa pang problema niya, pag hindi maganda yung pagkakalagay ng flashing dun sa gutter, yung tubig ay gagapang, tutulo yan. O kaya naman magkakabutas to, tutulo yan. O kaya naman barado, aapaw. Pasok. Kung ito yung kisame mo, kagaya nung nandun sa picture, ito yung kisame niya eh, tutulo yan. So ano yung magandang gawin kung ganito yung senaryo? Kung hindi talaga may iwasan na mag-inside gutter ka, laparan mo na. Make sure na malapad. Yan. Diba kasi ginagawa lang nila 8 inches. O baka mas maliit pa. Pero kung magagawa mo na mas malapad, sabihin mo ng 12 to kahit 16. Tapos malaki yung downspout mo. Sabihin mo na ito 4 inches o kaya 3 to 4 inches. Mas maganda na yun, Lalagyan mo na lang siya ng grill, ang tawag dito, yung para hindi pumasok yung mga dahon-dahon. At make sure na kapag ganito yung sistema ng gutter mo, wala ka dapat mga puno dyan. Kasi yung dahon, lalo na kung mangga, patay ka dyan. So pwede mong gawin, lagyan mo ng screen dito, or yung iba lalagay nila yung screen dito sa iba. At ito, crucial to, itong pader na to. I-waterproof mo to ng matindi. Lagyan mo yan ng matinding waterproofing. Tapos, lagyan mo siya ng flashing. Malapad, At maaari yung flashing mo nandun sa, malapit na sa gutter, sa dulo ng gutter. Tapos, naka-cover siya. Ano ngayon kung merong kapitbahay ka dito, nakadikit yung pader niya. Yan ang kadalasang senaryo. Paalam ka sa kanya. Kaibigan mo naman siguro yan. Dagdagan mo uli ng flashing dito. Para patong-patong, mas maraming flashing, mas maganda. Para yung tubig hindi na pumasok sa wall na to. Tapos ito, crucial din tong downspout na to. Dapat maganda yung mga dikit niyan. Kasi pagka hindi, dyan mismo magkakaroon ng problema. Lalo na, kung yung tubong to ay nakabaon sa wall. Yung iba, binabaon nila to sa wall pasok sa wall. Ang hirap na yan pagka nagkaroon ng katas yan dyan. Papasok na sa wall, ang hirap na hanapin. Kaya mas maganda, hindi mo siya ipapasok sa wall. Lalagyan mo na lang siya, tawag namin ng tambol. Kukuberan mo na lang siya. Pero hindi siya nasa loob ng pader. Nakapatong lang siya. Para hindi siya makita, pwede mo siyang takpan ng plywood o kaya fiber cement board. Ito namang si Mr. Romero. Yan. Si Mr. YML Romero. Ito naman yung problema niya. Itong bubong, ito yung ito na yung setback sa likod. Ibig sabihin, sinarado niya yung setback. Parang ang intindi ko, ito ay parang dirty kitchen niya. Tapos yung nakikita niyong tubo na yan daw ay exhaust ng kanyang kitchen. So naglagay daw siya dyan ng, sabi niya rito, singawan, exhaust fan ng kitchen. Kaya lang ang nangyayari, yung usok
galing dun sa range niya, dun sa kalan, binubuga ng ceiling fan papunta dito sa tubo na to, dun din, umiikot lang din, sabi niya. So, ano mas maganda sanang, ang problema, sabi niya, mali ito kasi uminit dun sa kusina niya. So, ang gusto niya mangyari, ay meron pa rin sanang singawan, tapos papasok pa rin yung natural air at saka natural light doon sa kanyang kusina. Ano kaya yung magandang remedyo sa ganyan? Drawing natin. Pwedeng ginawa niya, gumawa siya ng isang raised na portion dun sa bubong niya. Ano ibig ko sabihin? Ito yung ano niya, no? Ito yung bubong niya ngayon. Tapos ito yung wall ng property niya. Tapos ito parang nag-extend siya. Meron pa siyang yero dyan, no? Parang gutter niya yata ito eh. Tapos yero pa siya dyan. Tapos ito yung in-extend niya. Kung saan nakikita natin yung tubo niya nakaganon, di ba? So, anong pwede niya sanang ginawa? Yan. Pwede ang ginawa niya, nagkaroon siya ng maliit na portion na naka-extend. Ito. Yan. Yan. Tapos, pwedeng ganun yung bubong niya. Tapos, ito ang ginagawa ng iba. Ginagawa nila dito, louver. Aluminum louvers. Yan. So, para mangyari, yung hangin, papasok pa rin siya. Papasok pa rin siya sa loob. Yung hot air, lalabas. Yan. So, para hindi pasukin niya ng ibon, lalagyan nila ng screen to. Lalagyan sila dyan ng screen. Yan. Hindi naman din papasok yung tubig kasi yung louver ay tatapyas lang. Tawag yan? Aampyas yung tubig yan. Tatalbog lang din. So, kapag dito ang ulan, tatalbog lang din yung tubig. Hindi yan papasukin ng tubig ulan. Hindi rin siya papasukin ng ibon, ng ipis, o insekto kasi may screen. Sa ganung paraan, pwedeng pumasok pa rin na mag-circulate yung hangin dito sa ilalim. Kung ito man yung kanyang auxiliary kitchen o dirty kitchen tawag natin, pwede siya mainit. Kung magluluto siya dyan, natural na galaw ng hot air lalabas. Pero pwede niyang lagyan to ng tulong, pwede niyang lagyan ng fan, exhaust fan, para yung usok, akit pa rin at lalabas. So yan yung pwedeng maging diskarte sa ganitong mga cases. Ito pa yung isang nakita ko, no? Yan. Umiikot kasi. Paano ba to? Yan. Ito ay galing kay Ma'am Eunice Catherine. Yan ang pangalan niya sa Facebook. Si Ma'am Eunice Catherine, ito ay undermount na lababo sa bathroom. Tapos, ang ginamit niyang top ay tiles. Ang hindi niya nagustuhan dito, yung gilid. Yung gilid ng tiles, makikita niyo. Jagged yung edges, parang bungi-bungi. Ang mali dito, dapat kasi hindi siya gumamit ng ceramic tiles. Ceramic tiles kasi yan eh. Kita nyo. Ceramic tiles. Kapag gagawa kayo ng ganitong klaseng lavatory, under counter yung tawag namin dyan, dapat ang material na gagamitin mo, it's either stone, it's either granite, marble, o kaya naman ay synthetic na material kagaya ng quartz. Bakit? Explain ko sa inyo. Kasi ang tiles ay manipis. Unang-una manipis yan. Ito yung dulo, no? Imagine ito yung dulo ng ceramic tiles. Ito, ang kulay nito, sabihin natin white, no? Ito, ang kulay nito, kulay ng clay. Kapag kinat mo yan, ang kulay na makikita mo rito, kulay ng clay. Kasi nga ceramic eh. Ito lang yung may kulay. Kaya yung material na to, pag kinat mo siya, tapos ito yung sink mo. Ito yung undermount na mo, sink. Tapos ito, rin to, no? Kaya gaya ng ginawa niya, tiles din. Tapos, paano ba yan? Dito yung faucet eh.
Yan yung faucet. Pagka kinat mo siya, pangit. Kasi yung color nito, ng ibabaw na maganda, hindi naman yun yung kulay niya pag pinutol. Kasi, unang-una, hindi talaga dinisign yung manipis na tiles para sa ganitong gamit. Mas maganda, ang ginamit niya rito ay quartz o kaya naman marble o kaya ay granite. Bakit? Kasi pag kinat mo yung mga material na yun dito, yun pa rin yung kulay niya at pwede mo siyang i-polish, pwede mo siyang kinisin, pwede mo siyang i-buffing. Kaya kung ang gusto mong lababo ay nasa ilalim ng counter, huwag kang gagamit ng tiles as countertop. Dapat quartz, pinakamura na solusyon dyan, quartz, marble, or granite, o kahit na sinter, o kahit na anong klaseng stone na homogeneous. Ibig sabihin ng homogeneous, kung anong material niya rito, yun din yung material niya sa loob. Pag pinutol mo siya, yun din yung kulay na lalabas. Ito naman yung pinost ni Sir Ed Diego. Ayan. Meron siyang circuit breaker. Yan, na inad. Ito yung kanyang panel board. Panel board to. Ito yung panel board. Tapos meron siyang circuit breaker na dinagdag. Yan. Anong problema dyan? Mali yan. Bakit? Kasi nakalabas na yung circuit breaker. Tapos syempre, hindi rin siya magandang tignan. Diba? So, para maiwasan yung ganyan, ano dapat yung ginawa noon pa man? Dapat meron ng spare sa panel board. So, ano ba yung panel board? Ano ba yung gamit ng panel board? Circuit breakers, explain natin. Kahit hindi tayo electrical engineer, may basic tayo dyan sa electrical system. Gawin natin. Ang purpose ng panel board, ito yung panel board. Dinayagram ko na lang. Ang purpose ng panel board ay siya yung housing ng mga breakers. Ito yung mga breakers. Example, yung breaker ng circuit, ng convenience outlets, ng mga ilaw, ref, range, AC, tapos may spare. Itong trabaho ng panel board, nandyan sa loob yung mga breakers. Ang trabaho ng breakers, kapag ka nagka-trouble at nagkaroon ng overload, halimbawa itong range, karoon ng short circuit, ang trabaho ng circuit breaker, magti-trip siya. Pag nag-trip yung circuit breaker, mawawala ng supply yung circuit na yan, kung saan may problema. So pag nag-trip yan, ibig sabihin hindi gagana yung kuryente rito. Yan ang basic na principle niya. Para maiwasan yung sunog at iba pang mga problema sa pagbabago ng kuryente o makuryente tayo. Yan. So kapag may trouble dito sa circuit na to, sa isang circuit kung saan nakalinya yung appliances na yun, magtitrip o masisira yung breaker. Siya yung masisira. Siya yung sasalo ng shock, yung overload, yung short circuit. Puputok siya para mawala yung connection niya doon sa main. Ito yung main, ito yung galing sa Meralco. Yan. So ngayon, kung magdadagdag ka ng mabigat na appliances kagaya ng aircon, dapat sa umpisa pa lang meron ng spare. Dito sa diagram ko, meron dalawang spare. Bukod sa meron na akong nilagay na circuit breakers para sa dalawang aircon, meron pa akong nilagay na spare. Bakit? Para meron na kagad siyang nakaabang na circuit para sa kanya. Hindi yung kagaya ng pinakita yung sa picture kanina, nasa labas yung circuit breaker para i-extend. Mas maganda kasi lahat ng mga wire natin nasa loob ng conduit o nasa loob ng tubo. Example, ito yung tubo. Imagine, ito kunyari tubo to. Tapos syempre hollow kunyari yan. Nasa loob yung wire. Bakit? Para hindi siya makatkat ng daga, hindi siya mahubaran. Pag nahubaran kasi yung wire, syempre pag nabasa yun, short circuit yan. Pwedeng mag-cause ng sunog. Kaya dapat nasa loob ng conduit o ng tubo na PVC or TMT o ano man. Na dapat, mas maganda rin na nasa loob siya ng wall. Pero yung mga nakita natin sa picture na yun,
nakalabas siya. Eyesore. Yun muna. Actually, marami. No? Pero nakita ko yung mga picture. Halos magkakahawig din yung concerts. So, kung meron pa kayo, pwede nyo i-post din dun sa thread na yon. Baka sa susunod, gumawa tayo uli ng ganitong video. Kasi bukod sa masaya siya, interactive, napag-uusapan natin kung ano yung concern ninyo. At nagagawa natin ng konting solusyon. Okay, so maraming salamat ha. Sa susunod uli, kita-kita po tayo. Salamat sa support nyo sa channel. Sana patuloy pa ninyo itong panoorin at i-share sa iba. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Ako po, si Architect Ed. Bye!